laban ng Sixers kontra New York Knicks na halata na wala pang chemistry at Klay Thompson, aminadong si Stephen Curry ang alpha dog, nasaktan sa ginawa ni Steph Curry at Curry sumama na sa record ni na LeBron at Michael Jordan. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Si Joel Embiid ay bumalik na sa Sixers. Ngunit tila isang laro ng whack-a-mole ang pagpapanatili ng kalusugan ng team. Kapag bumalik sina Paul George at Embiid, nawawala naman si Tyrese Maxey. Kailangang maghintay ang unang laro ng bagong Big 3 ng Sixers, ngunit ang sabay na paglalaro ni na Embiid at George nitong Miyerkules sa 111-99 ay isang hakbang pasulong. Maliban kay Embiid, hindi pa nagkaroon ng matatag na roster ang Sixers mula nang magsimula ang The Process. Dumaan na ang Philadelphia sa maraming star tulad ni na Jimmy Butler, James Harden at ngayon si George. Umalis naman sa free agency ngayong off-season si Tobias Harris, ang pangalawa sa pinakamatagal na miyembro ng rotation. Ayon kay Hart, mahalaga ang komunikasyon lalo na kapag may bagong manlalaro. Nakatuon ang Knicks sa pagpapanatili ng simpleng laro at sa kanilang core identity, ang pagiging pisikal at ang mataas na enerhiya. Nitong Miyerkules, nagpalitan ng magagandang plays ang mga bagong additions sa unang quarter kung saan nag-assist si Bridges kay Towns para sa kanyang unang 3-pointer at nag-assist si Embiid kay George para sa kanilang unang basket bilang tandem. Dahil pareho pa sa minutes restriction sina Embiid at George, ayon kay Sixers coach Nick Nurse, nagtapos lamang sila ng 14 minutes and 59 seconds na magkasama sa laro. Gayunpaman, nagtala si George ng kanyang pinakamahusay na laro bilang isang Sixer na may team high na 29 points, 10 rebounds and 3 assists. Sa kanyang pagbabalik, inamin ni Embiid na rusty pa siya. Nagtapos siya ng 13 puntos at 3 rebounds sa loob ng 26 minutes and 25 seconds in playing time. Sa kabila ng 2-8 record start for Sixers, umaasa sila na ang trio ni na Embiid, George at Maxey ang magpapaangat sa koponan pabalik sa playoffs. Kumpiyansa si Embiid na kapag naging healthy ang grupo, marami silang panalo. I'm still trying to figure out the best way to help, sabi ni Embiid pagkatapos ng laro. Nang pumasok ako sa season, gusto ko lang talagang hayaan ang lahat na maglaro at siguraduhing may pagkakataong magbukas ang bawat isa. Pero pwede rin akong mag-adjust. Kung kailangan kong gawin ang ginawa ko noong nakaraang taon, gagawin ko ito. Ang mahalaga ay magkasama kami sa court, natututo kung paano maglaro ng magkakasama. Si Embiid ay rusty pa sa kanyang pagbabalik. Ayon sa kanya, tulad ng inaasahan niya. Nagtapos siya na may 13 puntos at 3 rebounds sa loob ng 26 minutes and 25 seconds in playing time. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa sitwasyon ng Sixers ngayon? Sa ibang balita naman, nagsimula ang laro sa pamamagitan ng daan-daang empleyado ng Golden State Warriors na pumila sa pasilyo habang naglakad si Klay Thompson mula sa team bus papunta sa locker room ng bisita sa unang pagkakataon. Natapos ang laban sa pagpapakita ni Steph Curry kung sino talaga ang alpha dog noong panahon nila bilang Splash Brothers. Nakapag-shoot si Curry ng game-clinching na may 26.4 seconds remaining in fourth quarter, bahagi ng kanyang 37 puntos na nagdala sa Warriors sa 120-117. Nanatiling matatag ang Mavericks kahit na nagkaroon sila ng 20-3 sa pagsisimula ng ikalawang kalahati. May 2 minuto sa fourth quarter, 1 puntos lang ang kanilang hinahabol, 96-95. Sa puntong iyon, hinamon ni Coach Jason Kidd ang isang foul call laban kay Luka Doncic kay Jonathan Kuminga. Ngunit nanatiling foul ang ruling. Maganda ang second quarter para sa Mavericks nang palitan nila ang 6-point deficit sa 30-13 run. Ito ay pinangunahan ni Thompson na nagkagawa ng 2 3-pointers sa first half. Ngunit nakalapit ng bahagya ang Warriors sa halftime 63-59 nang nakapagtala si Curry ng floater habang na-foul ni Thompson. Tinitigan ni Curry ang dating kakampi habang pumapasok ang bola sa net. Magkaibigan magpakailanman, maliban na lang kapag nagbabantayan. May estratehiya si Kerr laban kay Luka. Tinanong si Steve Kerr, coach ng Golden State, bago magsimula ang laro kung paano pinakamahusay na babantayan si Luka Doncic na karamihan ng mga koponan ay pinipiling bantayan ng one-on-one. Sinabi ni Kerr na nasubukan na niya ito dati, kasama ang iba pang taktika ngunit may iba't ibang resulta. Hindi naman sobrang taas ang kanyang 3-point percentage, sabi ni Kerr. Maraming beses na sinubukan naming bantayan siya ng one-on-one. Hinahamon ang step back niya pero hindi tumatalon sa pump fake. Siya ay isang
34% 3-point shooter. At pagkatapos ay tatama siya ng 7 sa siyam. Sa dulo ng laro, iisipin mo, kailan naman siya magmintis na 0 for 11? Para maging mabalanse ito, hindi kailanman laban sa amin. Sinabi rin ni Kerr na isang mahalagang bahagi ng kanilang depensa ang hindi bigyan si Luka ng pagkakataong makakakuha ng free throw. 4:33 remaining. Dito nawalan ng lakas ang Mavericks. Nakapuntos ang Warriors ng 10 sa susunod na 12 puntos upang makuha ang 115-114 lead in 1:49 remaining in last quarter. Nagpakitang gilas si Curry, nagtala ng isang mid-range jumper upang simulan ang kanyang endgame blitz. Sumunod ay nakapasok siya ng 3-pointer at isang mataas na layup bilang bahagi ng kanilang pag-angat. Parehong nagmintis ang dalawang koponan, ngunit pumasok muli si Curry ng 3-pointer may 26.4 seconds remaining. Panandali ang sinubukan ni Quentin Grimes na buhayin ang pag-asa ng Mavericks sa pamamagitan ng isang 3-pointer 5 segundo ang nakalipas. Ngunit na foul si Curry may 12.9 seconds na lang at naipasok ang parehong free throws. Si Luka Doncic na nagtapos ng 31 puntos ay nagkaroon ng tsansang maipasok ang isang mahirap na 3-pointer sa huling possession ng Mavericks, ngunit ito ay sumablay. Ito ang unang laro sa Emirates NBA Cup, ang in-season tournament ng liga na may 3 grupo ng 5 koponan bawat conference. Magsisimula ngayon ang Mavericks mula sa likod sa Group C ng Western Conference. Maganda ang laro ni Thompson sa buong laro. Nagtapos ng 22 puntos at naipasok ang kalahati ng kanyang 12 3-point attempts. Inamin din niyang mahirap mapabilang sa kabilang panig ng isa sa mga mainit na laro ni Curry. Masakit na makita mula sa kabilang panig ang isa sa kanyang mga sunod-sunod na puntos. Uminit siya sa dulo ng laro at nakagawa ng mga sobrang mahihirap na shots. Ayon kay Clay, masaya na makalaban si Steph, sabi ni Thompson. Nagbantayan na kami ng maraming beses sa mga practice, sa USA Basketball at sa All-Star Games. At oo, masakit na mapabilang sa kabilang panig ng isa sa kanyang mainit na shots. Mainit siya sa huli at gumawa ng mga kahanga-hangang shooting. Sa kabilang banda nakakainis, pero 3 beses pa namin silang makakalaban. Sa huli, si Curry pa rin ang may huling tawa. Siya ang nagtala ng huling 12 puntos ng Warriors. Ito ang unang laro ni Thompson laban sa Warriors, ang koponang pinaglaruan niya sa unang 13 seasons niya sa liga, leading ang Mavericks ng 110-105. Matapos ang ika-6 na 3-pointer ni Thompson at lumamang pa ng 7 sa pamamagitan ng isang dunk ni Daniel Gafford, may anong masasabi niyo mga kaibigan? Ang pagpapakitang gilas ni Stephen Curry na may 37 points, 6 rebounds, 7 assists, 1 steal at 2 blocks habang nagtala ng 14 of 27 from field goals at 5 of 12 from the 3-point range in just 35 minutes of playing time. Ang 2-time MVP ay muling gumawa ng kasaysayan sa NBA sa ilang paraan. Ayon sa StatMamba, ang tanging mga manlalaro sa kasaysayan ng NBA na edad 36 pataas na may sunod-sunod na 35-point games ay tanging si Stephen Curry lamang kasama sina LeBron James at Michael Jordan. Ayon din sa StatMamba, si Steph Curry ang pinakamatandang point guard sa kasaysayan ng NBA na nagkaroon ng back-to-back 30-point games. Sa ngayon, si Curry ay may outstanding na average na 23.9 points, 4.8 rebounds, 6.6 assists at 1.8 steals per game, habang may shooting percentage na 48.1% from the field and 43.2% from the 3-point range in just 8 games. Ang Warriors ay may record na 9-2 sa kanilang unang 11 laro, na naglagay sa kanila sa ikalawang pwesto sa Western Conference. Magpapatuloy ang kanilang laban sa Sabado kung saan mananatili sila sa home court upang harapin ang Memphis Grizzlies. On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.